misa, sa mga pananalangin, at iba pang mga gawaing kaugnay nito. Normal na makikita na sa ating mga kababayang Katoliko ang pag-aantanda ng Santa Cruz, isang kaugaliang nagmula pa ng unang lumaganap ang pananampalatayang ito. Ang ibig sabihin daw nito ay ipag-adya mo kami sa aming mga kaaway. Subalit kapansin-pansin na ito'y ginagawa rin nila kahit nakaharap na sila sa niluluhuran nilang mga Diyos-Diyosan. Paano kaya ipinaliliwanag ng otoridad Katoliko ang mga bagay na ito? Samahan niyo po kami sa isa na namang pagsisiwalo ng isang Virtual Doctrine. Sa pasimula pa lamang ng ikalawang siglo, ang tanda ng Santa Cruz ay naging parte na ng pananampalatayang Katoliko bilang pananggalang sa pinaniniwalaan nilang masasamang elemento sa kanilang paligid tulad ng masasamang espiritu at iba pa. Noong una, isinasagawa ito sa pamamagitan ng pagguhit ng krus sa noo, sa pamamagitan ng paggamit ng hinlalaki o kaya ay panggit ng daliri. Sa kalaunan, isinasagawa na ito tulad ng karaniwan nating nakikita. Ang kasaysayan ng pag-aantanda ng Santa Cruz ay mababasa natin sa New Catholic Encyclopedia, Volume 4, 1965 edition. Sinasabi sa page 475 na ito ay nagpasimula sa pagpasok pa lamang ng ikalawang siglo. Iba't iba ang paraan ng pagsasagawa nito. Mayroong gumagawa nito sa pamamagitan ng pagguguhit ng krus sa noo, dibdib, mata at bibig. Sa kalaunan, sa ilalim na rin ang direktiba ng paring si Innocent III, ang pag-aantanda ng Santa Cruz ay isinasagawa na sa pamamagitan ng paglalagay ng tatlong daliri sa noo, pababa sa dibdib, patungo sa kanang balikat, papuntang kaliwang balikat upang makagawa ng krus. Ang tatlong daliring ginagamit ay naging buong kamay sa paglipas ng panahon, tulad sa nakikita natin sa ating mga kababayang Katoliko sa kasalukuyan. Ang pag-aantanda ng Santa Cruz ay may kasabay na pag-usad ng sangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, o in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Spirit. Amen naman sa Ingles. Ano nga kaya ang tunay na kahalagahan ng tanda ng Santa Cruz para sa mga kababayan nating Katoliko? Paano kaya itinuturo ng mga tagapagturong Katoliko ang tunay na kahulugan nito? Tunghayan po natin ang bagay na ito. Paano nga ba ipinaliliwanag ng otoridad Katoliko ang antanda ng Santa Cruz? Ito ay mababasa natin sa isang pampleto na may pamagat na Maikling Katesismo ng Aral Kristiyano na inilathala noong December 21, 1947. Ayon sa artikulong ang mga dasal na dapat isaulo ng bawat Katoliko, ang tanda raw ng Santa Cruz ay nagsasabing, ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Pinatotohanan naman ito ng otoridad Katoliko naming nakapanayam. The sign of the cross is the typical religious gesture that expresses the Christian faith, yung pananampalataya. Dinagdagan ko yung kamatayan nga ni Kristo para sa atin, and invokes divine protection and grace. So hindi lang pala protection yun. Halimbawa, multo, natatakot tayo sa kidlat. Protection yun, pero mariring pagtanggap ng kanyang blessing. Basically, yan ay nagsisimula sa buhay ng Panginoon. Madalas niyang sinasabi, lalong-lalo na sa Mark chapter 8, verse 34, Luke 9:23, madalas niyang sinasabi, you should take up your cross and come follow me. Kaya diyan pa lang, meron na siyang mga hints na mahalaga ang krus sa buhay niya. Ito wala na sa scriptures, pero sa ating interpretation, kaya nga mayroong vertical beam,
Ibig sabihin, inuugnay ni Jesus yung ating pakikipagtungo sa Ama o sa Diyos. At saka yung horizontal beam, kanyang pagpapahayag na inuugnay niya tayo sa pamamagitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang buhay sa krus, inuugnay niya ulit tayo sa isa't isa. Nakatutuwang isipin at talaga namang sadyang kakaiba. Kung ang ibig sabihin nito ay ang ipagandyan mo kami sa aming mga kaaway, ay bakit ginagawa pa rin nila ito samantalang sila'y naninigluhod sa harapan ng mga libunto? At kung kaya naman sila ay dumatalo ng mga bisa, sino nga kaya ang kanilang tunay na kaaway? Ito po si Brother Danny Navales para sa Weirdong Doktrina.